Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa naging opinion o analysis ng isang retired colonel na DDS ho mga ka-action. Ito na po, kinonfirm niya po ang tatlo na si President Bongbong Marcos, si Atty. Leni at saka si Sara Duterte ho mga ka-action, na kung si Sara Duterte daw ang naging presidente ay tiyak na maging maganda ang Pilipinas. Yan po ay opinion ni retired colonel. Okay. Bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, pakinggan po muna natin ang kanyang audio. Audio na lang mga ka-action ha. At medyo mag-ingat ho tayo, baka i-copyright ho tayo ha. Ito na po. Okay. Good evening. Opinion. Pumasok lang sa isip ko, ano kaya kung ang tumakbo nung nakarang presidential election, ang tumakbo, naglaban silang dalawa o silang tatlo, dalawang babae at saka isang lalaki, si Bongbong Marcos at saka si Vice Sara Duterte at saka si Leni Robredo. So kung si Sara Duterte ang nanalong pangulo, iba siguro ang sistema ng ating panggobyernohan. Parang extension lang ni Pangulong Digong sa mga patakaran at saka sa higpit. At sana siguro maganda. Pero kay Bongbong Marcos ngayon, parang naramdaman natin sa ngayon lang sa ngayong more than 1 year, para bang wala tayong makikitang eagerness or effort na mapaganda ang ating bansa. Although mayroon, pero parang hindi naramdaman. Hindi katulad kay Pangulong Duterte, ay naramdaman natin yung pagbabago at may kaba ang taong bayan. Sa ngayon, parang normal lang wala silang kaba. So, big sabihin, nasa gobyerno, malaya. At ang mga mamayan, malayang kumilos. So, ito yata ang gustong hinahanap natin, malayang Pilipinas. Pero, sa nakikita ko, si Vice President Sara Duterte, matibay na Pangulo. Tingnan nyo lang yung ilalabas ko mamaya ang kanyang picture. At talagang makita mo kanyang leadership. At saka may kaba may kaba yung mga tao niya. Unlike kay BBM, ay may kaba rin, pero hindi katulad sa pagkilos ni Vice Sara Duterte. Or baka opinion ko lang yun, pakiramdam ko lang yun. Pero sabi ko nga, opinion ko yun. So, sa opinion ninyo kung si Sara Duterte? Pero hintayin na lang natin siguro. Hintayin na lang natin sunod na election na paglaban natin na si Vice President Sara Duterte ang maging susunod na Pangulo. Kasi nakita naman natin kanyang pamunuan. At sa ngayon, wala nang lumilitaw na pwede natin maasahan. Maraming maasahan tayo. Katulad ni Secretary Teodoro. Pwede yan. Top notcher yan sa bar. Pero problema, winnable kaya? Lumaban na minsan nilaban ni President Gloria Arroyo. Hindi rin nanalo. So, ang winnable talaga sa ngayon, naramdaman ko si Vice Sara Duterte. So, supportahan natin. Sa ngayong administrasyon, magantay pa tayo.
Magantay pa tayo ng mga isang taon na hintay natin. Pag walang pagbabago, talagang wala na talaga. Pero sabi ko nga, nabanggit ko nga noon na 2 years lang ako mag-aantay sa mga inaasahan natin ng pagbabago. After that, freelance na ako. Ibig sabihin, wala na akong inaasahan kung hindi. Ang titingnan ko na lang dito yung mali at tama. Ganun pa rin ako. Neutral pa rin. So much for na. Pakinggan nyo or tingnan nyo, panoorin nyo yung tikas ng susunod na Pangulo. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, narinig na po natin ang kanyang opinion ho mga ka-action. So wala ho tayong magagawa kung yun po ang naging opinion ni retired colonel ho mga ka-action. Okay? So ang sabi niya, nung labanan, nung 2022 kung lumaban si Sara daw sa pagka-presidente at nagbanggaan nga ang tatlo na si Bongbong Marcos at saka si Atty. Lainey is mananalo daw talaga si Sara Duterte. Diba? So alam naman ho natin na talagang mananalo ho talaga si Sara sa pagka-presidente kung tumakbo siya noong 2022. Kasi alam naman ho natin na ang administrasyon ang kanyang ama. Diba? Natural lamang na gagawin lahat ng kanyang ama, manalo lang ang kanyang anak. Pero kung tutuusin ho mga ka-action, kung dinaan sa legal at magandang pamamaraan ang kanilang pag-count doon sa Smart Magic, talagang hindi po talaga ang nanalo ang nakaupo ngayon. 'Di ba? Pero wala na po tayong magagawa kung hindi tanggapin na lang ho si Mr. President, no? Bilang siya ay isang namuno. Kasi ano pa man ang gawin ni Atty. Lainey, wala na po siyang magagawa dahil wala naman siyang milyones para mag-apila o magpa-recount ho mga ka-aksyon. Okay? Basta yun lang ang naging comment ko. Kung sakali sila ang nagbanggaan tatlo noong 2022, talagang mananalo ho talaga si Sara kasi ang presidente, ang administrasyon, ang kanyang ama. Diba? Sa tingin nyo ba papayag ang kanyang ama matalo sa pagka-presidente ang kanyang anak? Hindi po yan, malabo pa sa sikat ng araw. Diba? At doon sa naging opinion niya na kung si Sara ang naging presidente, maayos ang bansang Pilipinas, Sus Maria Josep. Pinapaano pag-analyze ni Mr. ni Colonel, ni retired Colonel, paano mo in-analyze na maging maayos ang bansa? Ngayon pa nga lang ho na secretary siya, marami na po ang hindi na po medyo maganda. Tingnan nyo po ang nangyayari sa DepEd ho. Di ba? Tingnan nyo po ang issue ng confidential fund po. Di ba? Tingnan nyo po, hindi man lang tayo kaya pinaglaban sa West Philippine Sea. May narinig ka ba na nagkomento si Sara Duterte sa West Philippine Sea? Sigurado, kapag siya ang naging presidente noong 2022 kung tumakbo siya sa pagka-presidente, sigurado pro-China ho yan. Di ba? So, kayo ho mga ka-action, kung kayo po ang magkomento dito about sa kanyang opinion, ano po ang masasabi nyo? So, wag nyo ho kalimutan na i-comment dyan sa comment section ha. So, yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho ang naging opinion nito ni retired colonel, no? Kung sa atin pa, o kung halimbawa man kung si Atty. Lainey Robredo ang nanalo, para lang ho ito sa akin ha. So kung siya ang naging presidente, so para sa akin hindi man mapaganda o mapaunlad ng 100% ni Atty. Lainey Robredo ang bansang Pilipinas. Pero titsaking ko ho sa inyo, Colonel. Kung si Atty. Lainey Robredo ang naging presidente ng Pilipinas, tiyatsaking ko ho sa inyo, ang pera, ang kaban natin ay hindi masasayang at hindi kukurakutin. Yan lang ho ang masabi ko sa iyo, Colonel ha. So yun lang ho mga guys, ginshare ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good afternoon everyone. Beautiful.